Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang tanawing nasa harapan ni Ashton ay tunay na nakabibighani. Nakasandal ang ulo ni Natalia sa kanyang dibdib, habang nakapulupot ang isang braso nito sa kanyang braso, at kitang-kita sa mukha nito ang kapayapaang matagal na niyang hiniling na makita. Ang kagandahang natutulog sa kanyang harapan ay tila isang anghel. Isa nga siyang anghel. Ang kanyang anghel. Ninais niyang mapanatili siya habang buhay, upang siya lamang ang may karapatang humanga sa kanyang kagandahan. Ninais niyang huminto ang oras upang masdan siya hanggang sa kawalang hanggan. Ngunit gaya ng dati, may isang taong kailangang sumira sa perpektong sandaling iyon. At walang iba kundi si Aaron Salvador. Ashton! Lalapag na tayo. Sigaw ni Aaron sa mapanuksong tono. Pakiramdam ni Ashton ay gusto niyang patayin ang kanyang matalik na kaibigan. Inalis niya ang kanyang titig kay Natalia at masamang tiningnan si Aaron na humahagikik na parang bata. Sina Allen at Austin naman ay pilit mang pinipigilan ang kanilang pagtawa, ay hindi rin nagtagumpay. Palaging si Aaron ang sumisira sa bawat perpektong sandali. Ngunit siya rin ang taong laging marunong magpangiti at magpatawa sa lahat. Gusto sana ni Ashton na haplusin ang kanyang mukha, hagkan ang kanyang noo, at gisingin siya sa paraang paulit-ulit niyang ginagawa sa kanyang mga pantasya. Ngunit realidad ito at alam niyang kinamumuhian siya ni Natalia. Kaya isinantabi niya ang lahat ng kanyang mga pangarap at pagnanasa. Marahan niyang inalog ang braso nito upang gisingin siya. May naramdamang matigas na bagay si Natalia sa kanyang pisngi. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng isang puso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita kung sino ang kanyang kinahihigaan, agad siyang umurong palayo. Masakit iyon para kay Ashton. Parang may isang matalim na punyal na sumaksak sa kanyang puso. Lalapag na tayo, mahinahon niyang sabi bago siya tumayo at lumipat ng upuan sa tabi ni Allen. Binigyan siya ng kanyang mga kaibigan ng mga titig na puno ng simpatiya, ngunit bahagya lamang siyang umiling. Ito ang kanyang kapalaran. Isang malupit na kapalaran. Paglapag nila, naghihintay na ang mga paparazzi para kay Ashton at sa kanyang mga kaibigan. Nagpasya silang takpan muna ng isang bandana ang mukha ni Natalia hanggang sa makaisip sila ng mas maayos na paraan kung paano siya ipakikilala sa harap ng media. Nanguna sa paglalakad si Ashton. Kaagad namang sumunod si Natalia. Sa kanyang kaliwa ay si Austin, sa kanan naman ay si Aaron, at sa likuran niya ay si Allen. Ginawa ng mga bodyguard ni Ashton ang lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan sila mula sa dagsa ng mga mamamahayag. Sa huli, matagumpay nilang naihatid ang apat sa kani-kanilang sasakyan ng ligtas. Sumakay sina Ashton at Natalia sa sasakyan ni Ashton at tuluyang umalis mula sa paliparan. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, agad na inalis ni Natalia ang bandanang nakatakip sa kanyang mukha at napabuntong hininga ng maluwag. Mukhang napakasikat mo rito. Tanong niya. Matagal nang hinihintay ni Natalia na si Ashton ang unang magsimula ng usapan, ngunit nanatili itong tahimik. Kaya siya na ang nagsimula. Marami siyang gustong sabihin at higit sa lahat, nais niyang humingi ng tawad. Hindi naman. Maikli nitong tugon. Ngunit kasinungalingan iyon. Halos kalahati ng Maynila ay pagmamay-ari ng binata. Bata pa siya, gwapo, makapangyarihan at mapanganib. Palaging nakaabang ang media sa anumang malaking balita o iskandalo, at ang sabay-sabay na paglitaw nilang magkakaibigan ay sapat ng dahilan upang pagdudahan at sundan sila ng mga mamamahayag. Iyon din ang naisip ko. Nakangiting tugon ni Natalia habang tumitingin sa kanya. Sa simpleng ngiting iyon, tila lumaktaw ang tibok ng puso ni Ashton. Kung maaari mang mangyari iyon. Ashton, gusto kitang makausap. Mahina niyang sabi bago napalunok. Alam niyang mahirap ang ipinakiusap ni Nicolas na gawin niya at hindi niya tiyak kung kakayanin niya iyon. Ngunit maaari naman niyang subukan. Gusto niyang unawain ang binata. Kung tutuusin, sa buong mundong ito,
kung may isang taong tunay na makaunawa sa sakit na kanyang nararamdaman, iyon ay si Ashton. At kung may isang taong nagmahal kay Nicholas ng katulad ng pagmamahal niya rito, si Ashton lamang iyon. Pag-uwi na lang muna natin pag-usapan, mungkahi ni Ashton. Tahimik na tumango si Natalia. Samantala, nilamon ng takot ang puso ni Ashton. Paano kung hilingin itong lumayo na siya? Ang simpleng pag-iisip pa lamang yon ay tila unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Ngunit wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang malupit na realidad. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gusali ng mga apartment. Lumabas si Ashton at agad na binuksan ang pinto para kay Natalia. Iniabot niya ang kanyang kamay bilang pag-alalay. Sa labis niyang pagtataka, walang pagtutol na tinanggap ni Natalia ang kanyang kamay at marahang bumaba ng sasakyan. Napatingala siya sa isa sa pinakamalalaking gusali sa Maynila at napasinghap sa paghanga. "Dito ka nakatira?" Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala sa marangyang tanawing nasa kanyang harapan. Isang apartment sa ika-55 palapag. "Oo," kaswal na sagot ni Ashton habang marahan siyang ginagabayan papasok. Binati sila ng tagapagbukas ng pinto ng magandang umaga. "Magandang umaga, Ginoong Ashton." Bahagya lamang siyang tumango bilang tugon. Inakay niya si Natalia patungo sa elevator. Sa buong paglalakad nila, halos lahat ng kanilang madaanan ay magalang na bumabati kay Ashton. Ngunit nanatili itong malamig. Hindi man lamang niya nililingon ang mga ito. Hindi rin siya tumatango at lalong hindi ngumingiti. Ibang-iba ito sa Ashton na nakilala ni Natalia. Ang Ashton na nasa kanyang alaala ay malayo sa lalaking nakikita niya ngayon. Unti-unti siyang nakadama ng matinding pagkakasala dahil hinusgahan niya ito nang hindi man lamang lubusang nakikilala. Muling umalingaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Nicholas. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-aaruga. Hindi siya walang puso. Iilan lamang ang tunay na nakakakita kung sino ang totoong Ashton. Pumasok sila sa elevator. Kaagad na binitiwan ni Ashton ang kanyang kamay at pinindot ang pindutang may letrang P. Tumunog ang elevator bilang hudyat ng paghinto nito. Naunang lumabas si Ashton at sinenyasan si Natalia na sumunod. Naglakad sila sa mahabang pasilyo hanggang sa tanging pintong naroon sa buong palapag. Nagpasok si Ashton ng ilang numero sa digital na keypad na nagsisilbing hudyat ng seguridad. Matapos marinig ang mahinang tunog ng pag-unlock, dahan-dahan niyang binuksan ang itim na metal na pinto at magalang na pinapasok si Natalia sa loob. Biglang nakarinig si Ashton ng isa na namang pagsinghap mula kay Natalia. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatulala ito sa kanyang penthouse, na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Palihim siyang napangiti sa pagiging inosente at kaakit-akit nito bago marahan niyang nilinis ang kanyang lalamunan upang makuha ang atensyon nito. "Nagustuhan mo ba?" Tanong niya, may bahagyang ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon, napansin ni Natalia na hindi kailanman ngumingiti ng lubos si Ashton. Laging bahagya lamang. Isang munting ngiti na tila may itinatagong lungkot. "Napakaganda ng penthouse na ito." Manghang sabi niya habang patuloy na pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. "Ikinagagalak kong nagustuhan mo. Dito ka natitira," kaswal niyang sabi habang isinuksok ang isang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang kanyang telepono. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Cedric na nagsasabing magkita sila sa lalong madaling panahon sa loob ng kalahating oras. Malakas na bulalas ni Natalia, dahilan upang bahagyang magulat si Ashton. "Ang sabi ko, dito ka titira sa bahay na ito," mahinahon niyang ulit habang ibinabalik ang telepono sa kanyang bulsa. "Kailangan muna nating mag-usap." Kinakabahang sabi ni Natalia. Alam na ni Ashton na darating ang sandaling iyon. Gusto na nitong umalis. Unti-unting nadudurog ang kanyang puso. At kung hindi iyon maagapan, baka dumating ang panahong huli na upang buuin pa ang milyon-milyong piraso ng pusong tuluyan ng nabasag. "Alam kong gusto mo nang umalis," sabi niya habang pilit na nag-ipon ng lakas ng loob, hindi man lamang tumitingin sa kanya. "Saan naman ako pupunta, Ashton?" Mahina at malumanay na tanong ni Natalia. Napatingin siya rito. "Ashton, wala na akong ibang matatakbuhan kundi ikaw. Sinabi ni Nicholas na ikaw na ang mag-aalaga sa akin." Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumata dahil sa pagpanaw ng lalaking minahal niya. "Hindi kita kayang mahalin."
Muling nabiyak ang puso ni Ashton sa mga salitang iyon. Pero susubukan kong alagaan ka at manatili sa tabi mo habang buhay. Una, dahil ikaw ang nagmamay-ari sa akin. Binili mo ako. Ikalawa, iyon ang huling pakiusap ni Nicholas. At ikatlo, wala na akong ibang mapupuntahan. Marahan niyang ikinaway ang kanyang kamay habang nagsasalita. Kasabay niyon ay isang luhang tahimik na dumaloy mula sa kanyang mata. Hindi alam ni Ashton kung hindi ba talaga niya namamalayan o sadyang wala lamang itong pakialam na sa bawat salitang binibitawan nito ay muli at muli nitong winawasak ang kanyang puso. Hindi siya kailanman mamahalin ni Natalia. Iyon ang pinakamalupit na katotohanan ng kanyang buhay. Kahit ibigay pa niya rito ang buong mundo, hinding-hindi nito maibabalik ang pagmamahal na matagal na niyang iniaalay. Ngunit ang puso ay naghahangad lamang ng kung sino ang tunay nitong nais. At ang puso ni Ashton ay si Natalia. Ngunit si Natalia ay hindi kailanman magiging kanya. Naiintindihan ko. Iyon lamang ang tanging nasabi niya. Pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod at lumabas ng apartment. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Ashton ang matinding sakit ng pagtanggap na maaaring hindi na kailanman masuklian ang kanyang pag-ibig. Habang si Natalia ay unti-unting magsisimulang maunawaan ang lalim ng mga sakripisyong tahimik nitong ginawa para sa kanya. Kasabay nito, ang pagdating ni Cedric ay magbubunyag ng isang mahalagang lihim na maaaring tuluyang magbago sa takbo ng kanilang kapalaran. Kaya abangan natin